kasama ko sa tuwinay yaong iyong kautusan. Kaya ako'y dumurulong ng higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong utos ay hindi ko sinisira. Hindi ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ang iyong sinalita. Hindi ko nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, lasa nitong tinataglay. Sa bigay mo mga utos, natamo ko'y karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahalay. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na kami na naman po'y makapag-aaral ng iyong banal na salita. Hinihingi po namin, Panginoon, na samahan niyo po kami upang hindi lamang po namin ito basta mapakinggan at magkaroon ng inspirasyon o katuwaan, pero higit sa lahat, magdesisyon po kami o magkaroon po kami ng karunungan upang sa pamuhay po namin ng tama ang bawat salita namin maririnig ngayong gabi ito. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa iyo. Papuri po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari po tayo. Opo. The premise and the promise of God's Word. The premise and the promise of God's Word. Now, when we talk about the word premise, okay, so medyo tricky lang. Kapag sinabi natin premise, ito po yung mga bagay na nakalaan na dapat po natin gampanan o something na para bang tuntunin siya na kinakailangan nating sundin. So when we talk about the Word of God, there's a lot of things na kinakailangan po nating maintindihan. Una po sa lahat, ang salita ng Diyos o ang Biblia ay salita ng Diyos. Kinakailangan nyo tanggapin ito. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng buhay. Narinig niyo? When the Word of God, especially the book of Genesis, wala kayo ibang mapapansin doon sa pamamagitan ng salita na likha ang lahat ng bagay na nakikita niyo. Amen? Amen po ba? Lahat. Ganun din ang sinasabi po in John chapter 1. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang sabi po ni John 1:1. So, anong ibig sabihin po nito, mga kapatid, mga minamahal? Kung ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, dapat nating ilaan ang ating buhay upang tayo ay mabuhay sa salita ng buhay. Ako, puro buhay yan. Kinakailangan po nating mabuhay sa pamamagitan ng salita ng buhay na nagbibigay ng buhay. Matthew chapter 4 verse 4, ang linaw po ng sinabi doon. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Hindi lamang sa pagkain. It's very fascinating that even in praying, alam mo yun, kinakailangan nating pigilan ang ating appetite. Okay? Kasi nga, if you learn how to control your appetite, meron kang disiplina. At napansin ko, maraming Kristiyano, and even I myself, kulang sa disiplina when it comes to the food. Kaya pala ganun yung fasting. It disciplined us to think more or to think anything or nothing but the Word of God only. So, kung kayo po'y inaatake ng kaaway, I suggest all of us do fasting. Amen? Now, balikan po natin, dahil sabi ko nga po, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat saan daw, salita na namumutaw, saan? Sa bibig ng Diyos. But, paano natin siya maisasabuhay kung ito'y namumutaw sa bibig ng Diyos? Hence, remember, the Word of God is given to us. It's been what? Recorded. Okay? Recorded siya upang sa gano'n, kung gusto nating balik-balikan, hindi lamang ito natin naririnig by the word of mouth, kundi kung bakit din tayo nag-aaral, for us to learn how to read
to analyze, and even to memorize God's Word. It's very difficult to memorize God's Word. Pero wala akong imposible sa pagme-memorize, lalo na sa mga taong puspos ng Spirito. The Spirit of God will give you the strength. At sa katunayan, ang Spirito, ang sabi doon, siya yung magpapaalala ng lahat ng bagay. I know that men have limitations. Nakakalimot. Kaya nga natin tinetrain. Pero hindi dapat natin maging katuwiran na hindi na tayo dapat nagme-memorize. Parang lang pinagkaiba sa pag-a-attend ng church. Okay? Marami namang, alam mo yun, hindi matuwid sa, sa bahay na lang ako mag-worship. Oo nga, pero hindi dapat ganun. Okay? Kasi nga, kinakailangan disiplinahin natin ang ating katawan. Inutos ba yan? Opo. Joshua chapter 1, verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Memorization po yun. But thou shalt meditate therein day and night. So meaning to say, ang salita ng Diyos dapat ay pinagbubulay-bulayan, lalo't higit sa lahat, ang salitang ito ay nagbibigay nga ng buhay sa pagbinibigyan niya tayo ng panuntunan. Ang salita ng Diyos ay buhay sapagkat sumisimbolo ito sa pagkain. Ang kumakain, nabubuhay. Tama? Meron pa ba dito inuutusan kayong kumain? Uy, kumain ka nga. Walang ganun eh. Maliban na lang kung payat-payat ka na. Indication na hindi ka talaga kumakain. Pero walang normal na taong utusan mo kumain. Ganun din dapat sa salita ng Panginoon. Amen? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Bakit? It gives us warning. Halimbawa, naglalakad ka sa gilid ng bangin. Okay? Tapos maulap or mausok. Tapos may nagbigay ng panuntunan sa iyo, huwag kang lalagpas sa bakod. Bibigyan ka ng buhay. Kasi pag lumagpas ka doon, mamamatay ka, bangin yun eh. So the Word of God gives us what? Life. So the premise of God's Word ay para lamang sa mga taong buhay or binuhay ng Panginoon. Kasi dati tayong patay eh, tama? Tama? Patay ang ating spirito. Kaya nga, hindi tayo yung nag-decide na pumili sa Panginoon eh. Magdesisyon ka, tanggapin mo pa. Hindi po. Ang patay, hindi yan namimili. Patay na nga eh. Tama? May nakita na ba kayo, tinanong ipatay, ano gusto mo kabaong? Gusto mo ba sa sulok ng sementeryo? Walang ganun. Bakit? Patay na nga eh. Ganun din sa pagkakakilala natin sa Panginoon. Kaya nga ang Panginoon, mapalad po tayo at napili po tayo sa kaligtasang ito. Kung sa paanong paraan at dahilan, mga kapatid, hindi ko kayang sagutin yan. Ang tanging makakasagot lamang yung isang salita at ang salitang yan ay salitang biyaya. Pinili ka, hindi ko rin alam ba't ka pinili eh. Pinili ako, hindi ko rin alam ba't ako pinili. Pero bilang mga taong pinili ng Panginoon sa kaligtasang ito, kinakailangan natin isabuhay ang ating buhay bilang tanda ng pagpapasalamat. Kasi tanggapin man natin at hindi, marami talagang tao pupunta ng impyerno. Lagi sinasabi ni nanay yan. In fact, galing po yan sa salita ng Panginoon. Kaya mapalad ho kayo kapag tayo ay pinili ng Panginoon sa kaligtasang ito. Take note pag sinabing pinili, hindi dahil choosy si Lord o may favoritism ang Lord. Wala ko siyang favoritism. Alam lang ng Diyos. At sa kaalaman niyang yan, pinili ka niya, alam mo yun, para maligtas. At dahil sa kaligtasan na yan, diyan po tayo nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Now, tuluyan po natin. Ulitin ko, ang salita ng Diyos, the premise of that is for those people na binuhay ng Panginoon. So, kung buhay ka sa Spirito, may dapat ini-enjoy mo ang devotion. Malaking problema ng isang taong nagsasabi na siya'y Kristiyano at hindi siya nagde-devotion. Naalala ko si Pastor Tagulaw. Speaker siya dito sa may San Fernando. Taga Zambales yun eh. Naging speaker na rin natin siya. Tanging siya lang yung pastor, nakakilala ko. Ewan ko paano yung style nila, pero gumigising din sila na alas 5 ng madaling araw para magbasa ng Bible at mag-pray. Para katulad ng sa atin. Hindi ko lang alam kung paano yung strategy nila.
Pero siya palang narinig ko, pastor, na buti meron din palang ganun. Ewan ko siguro dahil matandang pastor, mas mahigpit yun. At meron siyang mga nasabi nung anniversary na gusto ko rin-apply sa church po natin bilang tanda ng paninindigan sa pananampalataya. Kasi sa kanila, he don't allow the members of the church, lalo na kapag junior at senior high school, na sumali ng JS Prom. Biruin mo, sabi sa aming mga pastor, yung mga young people, no, lalo na kung anak mo, hinahawakan yung baywang, hinahawakan yung kamay. Bigla ako napaisip, nga, no. Tapos ginagabi. Nga, no. Kaya yung mga nakapag-JS Prom, ligtas kayo. Yung mga susunod na wala na. Kasi katwiran niya ganito. Ang galing nga, sabi niya, yung mga hindi pinapayagan, sabi, pag hindi kayo pinayagan, ipatawag niyo ako, sabi ni Pastor Tagulaw, matandang pastor yun. Tapos kakausapin niya yung principal o kung sino man yung nando doon. Sabihin niyo sa akin kung bakit bawal at bakit nire-require ninyo. May nakasaad ba sa kautusan o sa batas na hindi dapat o dapat sumali ang mga kabataan ito sa JS Prom? Ganun siya katindi. Wala talaga napaisip. Kaya masarap nag-a-attend ng ng mga ganyang gathering. Because, malalaman mo yung paninindigan. Bakit? Para saan nga ba ang gawain yan? Tama? Kung yan ay part ng PE, okay, sige. Pero pag yan, alam mo yun, hindi naman mandatory yan, tama? So, kinakailangan. Anyhow, ba't ba tayo napunta dyan? So, sabi ko nga po, malaking problema ng isang mananampalataya na sinasabi niya Kristiyano siya at wala siyang devotional life. Yun ay pagpapakilala na ayaw mo sa Diyos. Bakit? Ayaw mo sa Kanyang salita. Ayaw mo ng buhay. Tama? Kung di ka nagdi-devotion, anong ibig sabihin nun? Sige nga, ano sinasabi? Lord, time out lang muna ha. Hindi pwede yun. Tama, lahat ng bagay may message eh. Remember, I'm a professor ng purposive communication. Everything there is, may message po yan. Lahat ng bagay. Hindi pwedeng sabing wala lang. Ang gumagawa niyan, kaaway. Ang gagawin kasi ng kaaway, guguloy ng isip mo. Basta yun na yun. Hindi. So everything we do, pag nalilate ka, may message din yun. Ibig sabihin, walang kwenta ang Diyos sa'yo. Late ka eh. Tama? Huy. Lahat ng bagay. Simple. Kung kayo matinong tao, hindi kayo papasok sa CR kapag yung silhouette na nakikita nyo ay panlalaki, lalo na kung babae ka. Tama? It's a message na ang papasok lang dito, sino? Lalaki. Ngayon, pag nakapalda, papasok lang doon, babae. That's a message. Everything we do has a message. Bakit po kayo pilit na nagpe-pray kahit na ang bigat-bigat? Ba't kayo gumigising ng 3:30 ng madaling araw just to have a devotion? It's a message. Lord, ang hirap gumising, pero dahil mahal kita, gagawin ko to. Mahal niyo ba ang Lord kung bakit niyo ginagawa yon? Maging malinaw ho kayo doon. Baka naman mamaya, baka ginagawa niyo lang yan kasi takot ho kayo na mas cold ng inyong devotional leader. That's the wrong way to do that. Baka lang may gumagawa noon. Kaya dapat niyo i-correct ang sarili niyo. Lord, mahirap ito, pero gagawin ko to dahil mahal kita. Amen? Doon, napapatunayan na habang tumatagal ang panahon, napapatunayan na ikaw ay totoong mananampalataya kay Kristo. Kasi sa umpisa lang, i-reveal ka, huhubaran ka pa ng Lord eh. Ipapakita niya kung sino yung tunay na ikaw. Kaya hindi ho ako nabibilib sa mga nag-uumpisa ng maingay, ng masaya, ng magaling. Wala ho sa pagalingan. Yan po ay patapatan at patagalan po yan. Consistency. Ibig sabihin, kahit na nahihirapan ka,
nagpapatuloy ka pa rin. Now, sa ating pong pag-aaral, sabi ko nga, we're talking about the premise and the promise of God's Word. The word promise, wala po tayong problema dyan. Tama? Kasi pag sinabi natin promise, it is an assurance of telling you something that you can hold on to. Okay? Salita na mapangahawakan na balang araw mangyayari sa iyo. Yun yung pangako. Tama? Halimbawa, sabi ni Douglas MacArthur, Philippine history, ano sabi niya? I will return. So, grammatically wrong daw. Dapat will. Pero dahil sa history natin, shall, gamitin natin, I shall return. So, bumalik daw siya. Okay? Tao yon. Nung tinupad niya, marami natuwa, di lalo na ang Diyos. Natutuwa ba kayo sa pangako ng Diyos? Alam niyo ba ang pangako ng Diyos? Dapat lagi natin yung inaalam. Now, dito, sabi ko nga, we are talking about, alam mo yun, the difficulty and answering the question, why is it difficult and yet fulfilling to embrace God's Word? Yun yung sasagutin natin. Bakit nga ba mahirap, pero at the end of the day, masaya naman kapag alam mo, niyakap mo, sinunod mo ang salita ng Panginoon. Tatlong bagay. Okay? Pag sinabi po nating salita ng Panginoon, when we want to embrace that, it takes decision. That is number one. If you want to embrace the Word of God, it will take what? Decision. Bakit po? Remember, our mind works in a very complex, ika nga. Ang isip po natin o ang utak po natin, nilikha po yan, very unique. Walang computer ang pwedeng tumalo dyan. Okay? It is a super, lahat kasi ng ideas, lahat ng concept, lahat ng magagandang bagay, pwedeng lumabas sa ating kaisipan. Amen po ba? Ganyan tayo nilikha ng Panginoon. Kaya nga, every time, the Lord is happy sa mga taong nagwo-worship sa Kanya in a very unique way kasi nga, ang Diyos ang lumikha niyan. Amen po ba? Remember, although alam ng Panginoon, ang hindi kasi pwedeng galawin ng Panginoon ay ang free will. Hindi niya alam yan. Okay? Somehow, nagugulat pa rin siya. Hindi ko alam kung paano yung pagkagulat ng Lord eh. Para ka magulang na alam mo yung gagawin ng anak mo, pero kapag nag-design siyang ginawa niya, natutuwa ka pa rin. Although alam mo na siya, nagigets po ba niyo ako? Sa mga magulang siguro naiintindihan niyo ako, lalo na kapag ang mga anak ninyo, sinusurprise po kayo, tama? Amen? So merong joy, ika nga. Now dito sa pagkakataong ito, when we talk about the Word of God, it takes what? Decision. Na kung paano ang isip natin, capable siya na gumawa ng magagandang bagay, kabaliktaran, pwede rin siyang gumawa ng mga masasamang bagay. So we need God's Word and at the same time to be challenged, to be inspired by the Word of God upang sa ganun mga kapatid, magkaroon tayo ng decision to follow or not to follow God. Naalala ko yung isang awitin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ako lang, kung tama yung tono ko. But the wordings is very, sabihin na natin, encouraging for us. Kasi nga po, ulitin ko po ha, sa salita ng Panginoon, meron pong desisyon na gagawin. Tingnan nga natin. Okay, let us look at verse 98. Okay? So sabi dito, ganito. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditations. Or meditation, sabi po dyan. Now, pag sinabi po nating meditation, it always talks about how to use the mind. To meditate, it means to use your mind to focus on to something. Kabaliktaran kasi siya ng worry. Ang worry naman, too much thinking siya about nothing specific.
Yung mga walang kwentang bagay, na mga bagay na hindi naman mangyayari, iniisip mo pa rin yun. Ang tawag doon, anxiety. But if you're thinking about the Word of God and how to apply that, meaning to say, hindi mo iisipin yung sarili mo, kundi isipin mo yung sinasabi ng Panginoon, siya lang at ano yung possibly gagawin niya sa buhay mo, ang tawag dyan, meditation. One of the key to enjoy Bible reading and devotion is meditation. Tinuro sa inyo, paulit-ulit niyong basahin. Tama? Ang meditation naman, paulit-ulit niyong isipin. Tignan niyo yung bawat anggulo. Bakit sinabi to ng Lord? Bakit nabanggit dito yung tinatawag nating reklamo sa English? Complain. Isipin mo ngayon, what's the definition of that? Thinking, ibig sabihin pala nun, hindi ka nagiging masaya sa anumang sitwasyon na meron ka. So therefore, your response to that, negatively, is what we call complain. Hanggang doon na ba? Hindi, isip ka pa rin. Anong area kaya ako nagko-complain? Kailan ako nagko-complain? Saan ako nagko-complain? Ano ba yung pinubungan ng complain? Lahat yung sinasagot mo, paulit-ulit. Ang tawag doon, meditation. It doesn't matter kahit na gaano mo siya kagaling explain, kung hindi ka nag-meditate, wala kang i-apply. Magaling mo lang nasabi. That's it. Kasi when we study God's Word, or if we want to embrace God's Word, it will take decision. Kaya yung maraming tao nila magbasa ng Bible Kasi ang ending nito, ang masusunod ang Lord. Ang tao hindi, ang gusto niya nasusunod sarili. Nasaan dito yung pagpapalain ako ng Lord? Hindi naman yung pinag-uusapan. Ganun ang tao. Kaya nga, humingi tayo ng kababaan, humbleness in the sight of God every time we approach God's Word, every time na babasahin natin ang salita ng Diyos, kasi kung magiging ikaw at ikaw, wala kang mapapala sa Bible. Ending, ang hirap magbasa ng Bible. Amen? So, it takes decision. Ito pa kapag kasi sinabi po nating decision, ang ending niyan, dalawang klase lang You will have a spiritual mind, you will have a carnal mind. Hindi siya magkasunod, hindi siya magkasama, kundi yan ay dalawang magkaiwalay na bagay. Pag nag-aaral ka, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, it will lead you to a spiritual mind or carnal mind. Ang carnality ng taong nagbabasa ng Bible, wala lang sa kanya. Di papansinin, aantukin siya. Pag di gusto, titigilan niya na. Kasi ganito. Kapag inugali ninyo na ang Bible mahirap at hindi ka nag-e-effort, tapos susunod na araw ganun mahirap, susunod na araw ganun ulit, pag ganun-ganun ka na, nako, delikado yan. At yan ang teknik ng kaaway sa mga mananampalatayang eager at first na magbasa ng Bible, pero defeated sila or talunan sila kasi bakit? Nag-quit sila. Remember, that's how mind works. Pag nahirapan, ang isip, hihinto. Ang spiritual mind, iba. Pipilitin niya sa kanyang isipan, Lord, tulungan niyo po ako na maintindihan ko po ito. Anong area ko po ba ito dapat i-apply? May nabanggit dito, may nakita ako katamaran. Pwede ko bang i-apply ito? Pwede rin naman siguro, pero but in what way? Hindi pa ako kayo magaling. At ang kagalingan, nagbumula sa Diyos. Ang Bible iisa lang ang interpretation. Hindi yan nagbabago. Ang nagbabago ay yung application. Ibig sabihin, kung sinabi ng, halimbawa, you are studying the book of Ruth. Although may nabanggit po doon, ang pag-uusap, may nabanggit na biyanan, wala ho kayong makikita na message doon, how to deal with your in-laws. Pero may nabanggit doon. Bakit? Hindi kasi yung interpretation. Ang interpretation dapat doon, na dapat yung makita as you observe, kung paano ba nagpo-provide ang Diyos sa kabila ng kawalan.
So ngayon, anong nagbabago doon? Yung application. Ano bang klaseng kawalan ang meron tayo? Kawalan ng katinoan ng isip? Kawalan ng disposition sa buhay? Yun yung nagbabago. But the interpretation of the Bible, it is always the same. Hindi ko pwedeng gumawa ng sarili niyong interpretation. Hindi yan nagbabago. Bakit po yan nangyayari? Kasi nga, natutunan nyo na ang mag-meditate. And as you meditate, you will come up at the end of the day, ano yun? Decision. Ano yung decision? Susunod ka ba o hindi? Makikinig ka ba o hindi? Ano nyo nga yan, nakaka-distract. Spiritual decision is a battle against the principle of this world. Or baliktarin natin. The spiritual decision is battle against a holy God. Anong ibig sabihin nito? Kapag tayo, ang leaning natin, ang lakad natin ay patungkol sa mga spiritual na bagay, asahan ninyo, ang kakontra niyan, yung sistema ng mundo. Maraming kokontra dyan. Unahin mo ang Diyos. Okay. Kikita ba ako dyan? Unahin mo ang Diyos. Tataas ba yung grade ko dyan, pastor? That kind of mindsetting are what we call carnal means or carnal mind. Bakit? Hindi na nasa taas si Lord as your priority. Don't get me wrong, ha? Okay, magtrabaho ka. Okay? Kailangan yan eh. Pero kapag ang pagtatrabaho, anything na meron ka, ay nakakahadlang na sa relasyon mo sa Diyos, you will make a decision. Pero mag-ingat ka. Dahil kapag mali ang naging desisyon mo, buhay ang kapalit niya. I'm not saying physical, alam mo yan, life and death. Spiritual. Maraming ganyan, ay nakakala pag nakay Lord, maayos na maayos ang lahat. Hindi ho. Maayos na maayos. Pag talaga maayos na maayos ka kay Lord. Pero dahil meron tayong battle sa kaaway, gagawin niya lahat. Ayaw kasi niya na maayos. So guguluhin ka niya. To the point na pagdududahan mo na yung naging decision mo that you followed God. Ang masaklap niyan, when you decided to follow Jesus, may mga tao nakapaligid sa iyo, yung mayaman. Mapapatanong ka ngayon, tama ba yung desisyon ko? And I hope you will be reminded of the Word of God, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Honest question. Nagsisisi ba kayong tumanggap kay Lord? Nagsisisi ba kayo hindi tumusunod? Yung iba, ang sarap ng tulog nila. Kayo, devotion na naman. Kaaga-aga, pagagalitan ka. Sisisi ba kayo? Pero may mga taong nagsisisi. This only proves, and this is somehow a test, kung gaano nga ba katotoo ang inyong tinanggap. May mga kanya-kanya ho tayong battle. So yung sinasabi ni Ate Claribel kanina, okay lang yan. Bakit, Pastor? Marami pang parating. Marami pang parating. May problema kayo, relationship sa ibang tao, anak mo, asawa mo, biyanan mo, kaibigan, marami pa yan. Ang tanong ganito, magpapatuloy ka ba na nagtitiwala sa Diyos? The Word of God will give you life. Yan ang buhay Kristiyano. Mas gusto ko na mabuhay ng ganyan kaysa sa marangya nga ang buhay mo, pero pariwara naman ang relasyon mo sa Diyos.
Remember, when we want to embrace God's Word, it will take decision. Pangalawa, it takes desire if you want to embrace God's Word. Tignan po natin, verse 97. Oh, how I love thy law. It is my meditation all day. Okay, then sabi dyan, thou through thy commandments has made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. Take note, sabi po dyan, although meron siya mga kaaway, naging matalino siya, pag talagang dumudunong ka, marami kang nakakaaway Amen? Huy, amen? Ayaw ng taong mangmang ang taong marunong. Pero dahil may karunungan kang taglay na mula sa Panginoon, you know how to live your life, how to conduct yourselves in everyday living, kasi nga, meron kang talino na nagmumula sa Panginoon. Yun yung kailangan natin Kasi at the end of the day, pag may talino ka, hindi mo hingin ng kayamanan. Hindi ka hingin ng anumang material. Remember si Solomon, wala pa naman tayo doon, pero i-advance na natin. Meron siyang once in a lifetime na sinabi ng Lord. Anong sabi ng Lord kay Solomon? Hilingin mo ang kahit na anong gusto mo. Wow! Anong sinabi ni Solomon? Ang hinihingi niya, wisdom. Ang hinihingi niya, wisdom. Natuwa ang Lord. Bakit? Ang sabi niya, buti lang yan ang hiningi mo. Hindi mo hiningi mamatay yung kaaway mo. Hindi mo hininging yumamang ka. Diba? Ang hiningi mo, maging matalino. Kasi iba yung tao matalino. And by the way, pag sinabi natin katalinuhan, although nagmumula ito sa Diyos, dapat lagi ka pa rin konektado sa Diyos. Huy, nakikinig. Hingi ka ng talino, oo. Pero gagamitin mo yung talino mo para mas lalo ka mapalapit sa Diyos. Kasi naging downfall ni Solomon, at the end na kanyang buhay, matalino pa rin siya. Kaso sa sobrang talino niya, napalayo siya sa Diyos. Yung the same katalinuhan na meron siya, yun din yung nagpalayo sa kanya sa Diyos. Hindi ko sinasabing ayawan natin ng talino. Iba yung tao may talino. Kasi mas mabibigyan natin ng kapurihan ng Panginoon. Ang sinasabi natin, magkaroon tayo ng karunungan mula sa salita ng Diyos upang mas mapalapit tayo, kanino? Sa Diyos. Yung mga matatalino minsan, naaagawain ng paraan. Diba? Remember, ang kaaway, tuso yun Yung maganda, ginagawang pangit. Yung pangit, ginagawa niya maganda. Buti sana, kung sa panlabas sa itsura, okay sana yun no? Kung pangit ka, pagagandahin. Pag may kagalit ka, pwede mo papangitin mo ito? Pero di ganun Ayaw kasi ng kaaway na maayos. Gusto niya magulo. Pero dahil nag-declare ka na ikaw ay sa Diyos, dahil tinanggap ka ng Panginoon, walang gagawin ng kaaway kundi sirain ka Tandaan nyo ito. Hindi sisirain ng kaaway ang taong sinisiraan niya na yung sarili niya. Nagets niyo yun? Hindi sisirain ng kaaway yung taong sa kanya. Ba't kaya sisiraan? Sa kanya ka na nga Okay lang yun. Pangalan mo, Christian, okay lang yun. As long as sa kaaway ka. And when I say kaaway, I'm not talking about salvation. Kasi ang salvation, ang Diyos ang may awak niyan. Pero may mga pagkakataon kasi, na kahit sabihin natin, ang sa Diyos, dapat sa Diyos. Meron kasi mga taong, alam mo yun, kakaiba ang paglakad sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, we are not God to judge these people. Pero sana talaga, ang isip natin, ang konsepto natin, pag sa Diyos ka, dapat naglilingkod ka. Dapat yun. But given the idea na tuso ang kaaway, pwede kang Kristiyano, pero yakap-yakap ka ng kaaway. Close kayo, best friend. Pero Christian ka.
Sa Diyos kasi, siya nakakaalam eh. Pag gano'n ang pamumuhay mo sa Diyos, hindi ka sa Kanya. Pero tayo, bilang sa mananampalataya, as a believer in Christ, we're not here to judge. Pero at least magiging aware kami na kung ganyan ang pamumuhay mo, okay, sige, sinasabi mo sa Diyos ka, pero lalayuan kita kasi ang gawa mo hindi sa Diyos. So ang lalayuan natin, yung mga bagay na hindi sa Diyos. Kaya kahit na nagsasabing Christian yan, pero pag hindi sa Diyos, layuan ho ninyo. Amen? Maliwanag ba yun? Kahit kasama nyo sa church, pag hindi sa Diyos ang ginagawa yun, layuan ninyo. Kasi hindi kayo lalapit sa Diyos niya. So, if we want to embrace the Word of God, it will take what? Desire. So, kapag malapit ka sa Diyos, mapapalitan yung desire mo. Hahanap-hanapin mo yung Word. Meron na bang ganon? As I have heard through your testimonies, and I hope it's true, na kapag di kayo nakapag-a-attend, nalulungkot kayo, kapag, alam mo yan, every December, wala tayong devotion, hinahanap-hanap nyo, that's desire. And embracing the Word of God, it takes desire. Kasi ang kaaway, madalas pinapalitan niya yun eh. Halimbawa, aminin nyo na, tumingin kayo dito. Pag nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, may mga pagkakataon nakakatamad. Hindi natin tatanggalin yung idea na hindi yan totoo. Totoo yun. Pero magpapatuloy ka kasi salita yan ng Panginoon. Kasi gagawin ng kaaway, hindi na kagaya ng dati. Bibigyan ka niya ng idea of a good feeling. Hindi mo feel. Huwag ka nang patuloy. Saka ka na magpatuloy pag feel mo na. Gano'n na kaaway. Kaya nga, magdi-disciple na kayo eh. It's very, very dangerous to tell to your disciple na kapag tumanggap sila sa Panginoon at first may pagpapala, huwag nyo silang illure ng pagpapala, illure nyo sa kabanalan ng Panginoon. Kasi kakaisip nila ng pagpapala. Pag walang pagpapala, hindi na sila susunod. Wala na pagpapala eh. Kaya pa susunod. Susunod nila ako pag may pagpapala uli. Ginawa mo, akap si Lord. Alam mo yung akap? Bira tong gobyerno natin. Pag nagtatrabaho ka, nagbebenta ka, pag mumultahin ka, sino ba may sabi nun? Pero pag tamad ka, may akap ka. Tax-free. Tax-free yun. Walang bayad. Gobyerno nagbigay. Diba? Ganyan ang ino-offer ng mundo. Ganyan yung ino-offer ni Satanas. Ganyan ang gusto natin. Tatlo kalaban natin eh. Mundo, si Satanas, yung mundo, ang may control nun, ang diablo eh. Kaso nga lang, ang mundo, may sarili siyang galaw. Ngayon, ang kaaway, kaaway nga eh. Meron pa tayong pangatlong kaaway, sarili mo. Kaya nga in Romans chapter 6, kinakailangan, naintindihan mo, nung nabautismo ka, pinatay mo na o napatay na yung dating ikaw. Kung bakla ka, patayin mo yan. Kasi hindi yan kay Lord. Walang patay na nabubuhay maguli sa kanyang dating kalalagayan. Nagigets? Kaya nga sabi sa Romans, mortify your flesh. Hindi yan sa Diyos. Kaya ingatan niyo yung mga kasama ninyo. Ingatan niyo yung mga pinapanood ninyo. Kung ang kasiyahan mo, yung nag-post ka, tapos titingin mo kung marami nag-like, tapos sumasaya ka, may problema tayo dyan. Tapos pag konti lang yung like, magagalit ka. Parang utang na loob ng mundo mag-like sila sa iyo. Medyo natatakot ako. Ang technology sa panahon natin ngayon, even though ginagawa natin, nag-offer tayo, that's one way in our worship service. Paano pag Lunes na?
Ito, ginagawa lang natin to twice a week na, kasama ng Wednesday eh. Actually, 2 hours lang natin to ginagawa. Pinakamahaba ng prayer meeting. How about the regular days? Ang problema kasi ngayon, hindi ka na pwedeng hindi connected sa internet eh. Mapa school or any transaction. Diba, no? Ang dali nating malure. Ano ba yung malure sa Tagalog? Mabitag. Mahook. Ang dali. We are being mesmerized. Tagalog. Ang dali nating hypnotize, English na naman. Kasi nag-English major eh. Ang dali nating mahatak. Hindi na yung exact word ng mesmerize, yung para kang nare-relax ba? Kapag kamunduhan na. Kaya nga sabi ko nga, ang hirap talaga pag ini-embrace mo ng Word of God, tapos maririnig mo yung worldly music. Minsan talagang nakakainganyo eh, no? Nakakaindak minsan. Talagang, O kung di mo naman trip yung nakakaindak, yung alam mo yun, ganun kasi entertainment eh. Ayaw kanya mag-isip. Ayaw kanya mag-meditate. Kasi meditation requires work. Eh, ang entertainment, ang ibig sabihin kasi ng amusement, ginamit ko na tama? Yung word na muse, it means to what? Not to think, hindi mag-isip. Yung word na muse, it means mag-isip. By the way, magkakasama yun ha, meditation and muse. Muse means to think. Ang alam ka lang kasi natin muse, yung sa basketball eh, yung sexy, yung mga bumabalibag ng mga uniform nila, ganun alam natin muse, kaya nga balahura. Huwag kayo manonood nun ha. Baka may nanonood pa ng basketball dito, ay, pogi na. Shout out, idol. Baka meron pa. Tatawa-tawa kayo, baka mamaya. So yung word na muse, it means to think. So yung amuse, it means what? Not to think. So yung amusement, nangyayari, wala ka nang ibang isipin, na-enjoy mo lang. Yun ang gusto ng kaaway. Huwag kang mag-isip. Kasi pag nag-isip ka at nag-rely ka kay Lord, talo yung kaaway. Maraming amusement ang kaaway. Cellphone, gadgets, barkada, love life. So pag nangyari yan, mawawala nga naman yung desire mo sa word. Patay ang yung devotion. Magmamadali ka matapos ngayon kasi may papanoorin kang kay Korean barbecue. Mahilig manood ng mukbang. Minsan naisip ko, pwede ba tayong magmukbang sa salita ng Panginoon? Nangyayari kaya yon? Kasi pag sinabi mukbang, higit siya sa normal. Ang devotion natin, that's normal. Ngayon, kung di pa nagagawa ng normal yan, magmumukbang ka, hindi pwede yun. Dapat, ayusin mo muna yung normal. Kasi pag hindi mo inayos ang normal, magiging kang abnormal. Amen? So, kailangan nating ayusin. Okay? Tapusin na natin. So, yun na nga. Satan wants you to have a false idea of Christianity. So, ang Christianity sa'yo ngayon, dapat lagi masaya. Ito ang problema na maraming church ngayon, sa totoo lang. Lalo na when they are building somehow a youth ministry. Kaya pansinin nyo, ano pang attract nila? Sige nga, ano pang attract ng mga young people? More games, fellowship na puro ligawan lang naman, music na puro mahaharot. Yeah, even in Christianity. Hirap maging Christian, ano? Kasi pinipino niya kung sino talaga ang sa Diyos.
Kaya mapalad ho kayo na ang iglesyang ito ay kinahabagan ng Diyos. Hindi man tayo maayos sa maayos. Marahil, inaayos tayo ng Lord. Mahalaga, mababa tayo lagi. Kaya nyo lang, maging mababa lang tayo sa Lord. Parang kapurihan lagi sa Kanya at hindi sa atin. Tandaan nyo lagi yan. Maging mababa sa Lord. Kasi yung tao mababa, ang daling pagsabihan. Hindi nalalaban niya, mababa na eh. Tatanggapin niya na lang. By the way, meron tayong tinatawag na false humility. Pagmamataas din yon. Kumbaga, kunwari nagiging mababa ka just to shut someone. But that's not real humility. That is false humility. Ang nais sa Panginoon, tatanggapin mo talaga yung accountable ka sa lahat ng actions mo at willing ka magpabago sa Panginoon kasi ang daan ng Panginoon ang magbibigay sa iyo ng buhay. Sige na nga, number 3. Okay? So, embracing God's Word, it takes decision, it takes desire, and number 3, it takes direction. It is a very simplified words. Nagagamit ko na ito paulit-ulit, pero ginamit ko ito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon sapagkat, again, sabi ko nga, napakalaga na sa pag-aaral, pagyakap, pagsunod sa salita ng Panginoon, meron direksyon. Hindi pwedeng wala lang. Dapat meron talagang pagbabago. James 1:22, anong sabi doon? But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Ang sabi ng James, tingnan nga natin, baka mali ako. Mahirap po para sa akin din na mag-memorize, pero lately talaga kinakailangan kong gawin. Tama ba? So, James 1:22, nawala. Okay. So, sabi ko po dito, it takes what? Direction. Kinakailangan po ng tamang direksyon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kapag ang Biblia, hindi kanya dinadala sa isang direksyon, mali ang pag-aaral mo. Tama? Sakay ka. Tanong ka ng konduktor, saan kayo? Bahala ka. Pwede ba yun? Tanong ka ng konduktor, saan kayo, boss? Saan kayo, ma'am? Ewan. Basta alam ko, masarap lang sumakay dito eh. Chill. Hindi ganun ang salita ng Diyos. Hindi kayo ini-entertain ng word. China-challenge kayo. Bakit? Meron siyang direksyon. Ano nga kasi yung verse yung ano? But the word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword, dividing asunder, and sa Hebrews yun eh. Okay? Anyhow, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso ninyo. Kasi sabi doon sa may bandang ulihan, He is the discerner of thoughts and intents of the heart. Siya ang nakakaalam ng intensyon at pagnanasa ng puso. So, when you embrace God's Word, direksyon, ang pag-aaral, ang pagyakap, ang pamumuhay ng salita ng Diyos. Parang walang pinagkaiba rin yan. Kanina, illustration ko sa bus. Walang pinagkaiba yan pagpasok mo sa isang building na may entrance at may exit. Tama? Yung iba, isa lang yung entrance, isa lang yung exit. But in a normal setup ng isang building, meron siyang entrance at meron siyang exit. Meron siyang patutunguhan. Meron siyang lalabasan. Meron siyang outcome. Dati kang pasaway. Pag nag-aral ka ng word, nagbabago. Anong binago? Medyo pasaway. Kasi kung di na mabilis. Pero dapat talaga, pasaway,
di na pasaway. At least, may movement. Amen? Kung tatanungin ko kayo sa isang mabilis na paraan, ano na yung nabago ng Lord sa inyo? Ano yung pinababago sa inyo ng Lord as you read your Bible reading tonight or tomorrow? Somehow, dapat may reflection, kahit napakasimple lang. Dapat ang nagiging application mo, ngayong araw na to, sisiguraduhin ko na ako'y magpasalamat sa Diyos at hindi magreklamo. Para bang ina-apply natin sa mga eduk yung SMART. Specific, measurable, attainable, R. Ano yung R? Yung T sa SMART is time. Within the time frame. Okay, yung gusto ko maano nyo eh. Iba-iba kasi yan. When we apply God's Word, marami siya binabago. Isip, salita, gawa. Sa iba't ibang lugar, bahay. Ano yung ginagalawan niyo? Trabaho o school o church. Sa time naman, ano yung mga bagay na pwede mong gawin ngayon na? Or gagawin mo within a week? Or within 40 days? Or within half of the year? Or the whole year? Dapat meron ganun sa mga application ninyo. Ngayong taong ito, lagi na ako mag-o-offering kay Lord. Measurable. Kakayanin ko, Lord, 20 pesos every offering. Ngayong linggong ito, hindi ako titingin sa Facebook. Tapos may reason yun. To focus on memorization of God's Word. Alam nyo kasi, ang memorization, hindi naman talaga yan pagalingan ng memory. Ang memorization kasi is paulit mo siyang ginagawa. Kung bakit ayaw mag-memorize, kasi tamad ka. Kaya nahihiya kayo pag memory verse na eh. Tama? Pero tama din naman yon. Ang galing mo nga sa memorization, hindi mo ina-apply. Eh di gawin mong sabay, sinasabuhay mo na siya, memorize mo pa siya. Hindi para ma-please ang ibang tao, para ma-please natin ang Diyos. Kasi may mga nakikita ko sa inyo, dumating pa nga sa punto, gusto ko na nga rin tanggalin sana memory verse. Pero magiging tanong dito, sa akin bilang pastor, sino ba dapat i-please? Ang mga taong ito o ang Diyos? Tama? So again, merong direction. Ano yung pinapabago ng Lord sa inyo? Sige nga. Bukas, ng maghapon, hindi na ako magiging pasaway. Wala nang maririnig sa bibig ko ang matataas na tono. May mga ganong application. Lalo na kung mga short-tempered kayo, nakagaya ng pastor ninyo. Kapatid, may babaguhin pa rin ng Diyos sa akin. Huwag niyo akong tignan na parang napakabuti kong tao. Marami pa rin pong babaguhin ng Lord sa akin. Pero hindi naman kayo nandito para tignan ko ano yung kamalian ng pastor, kundi tignan natin ang bawat kamalian na meron tayo at ikumpara natin ang sarili natin hindi kay pastor, hindi sa iyong kapatid, kundi kay Kristo. Magpabago tayong lahat sa Panginoon. Lahat ng katigasan ng ulo ay isuko natin sa harapan ng Panginoon. Amen? So that's how we embrace God's Word. It takes decision, it takes desire, and it takes direction. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na patnubay. Salamat sa kalakasan. Salamat sa patuloy na paalala. Kung kami man po ay nasaktan, salamat po sapagkat ito po ay para sa amin. Lahat po kami, and I mean every one of us, O God, marami pa pong babaguhin.
Turuan niyo po kami in accordance to your word, Father. Pagpakumbaba. Sapagkat kayo ay nagbibigay ng biyaya sa mga tao mapagpakumbaba. Kaya dalangin ko po, Panginoon Diyos, na minsan pa, kahabagay niyo po kami. Tulungan niyo po kami na sa bawat paglakad po namin, Panginoon, ay wala po kaming ibang i-please, kundi ikaw po lamang. Patawad po sa katamaran, maging sa inyong lingkod, Panginoon Diyos, maging ako, Panginoon, marami pa rin po akong dapat baguhin. Sa akin po, mga kapatid, marami pa pong dapat baguhin. Tulungan niyo po kami na sa aming paglakad ay wala po kaming ibang gawin, kundi magbigay lamang po ng kagalakan sa iyo. Salamat po ng marami, Ama. Papuri pa sa salamat ang binabalik po namin sa iyo. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. At magsabi? Amen and amen. Salamat po at magandang gabi sa atin lahat. Sa Amen. mga nasa online,